Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bolts TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan, no? At eto, medyo natatawa ako mga kababayan, no? Dahil basag na naman po si VP Sara dito kay Yusek Claire Castro mga kababayan. Grabe, no? Kawawa to si VP Sara dito kay Yusek Claire Castro eh. Laging nababasag mga kababayan. Actually, napag-usapan na rin natin to kagabi doon sa isang vlog ko po, no? Na pinag-usapan natin yung mga naging statement ni VP Sara. Okay, so ngayon, pag-usapan din natin, no? Ito po nga naging statement naman, no? Dito kay Yusek Castro, Claire Castro, doon sa kanyang interview mga kababayan at halos nagtugma, no, yung ating analysis doon sa kanyang mga sinabi dito mga kababayan. Pero pag-usapan na rin po natin to ngayon, okay? So, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga followers natin dyan sa iba't ibang dako ng ating mundo dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay, so eto mga kababayan, no? Ito yung interview sa kanya at ating pag-usapan din to, no? Magbigay lang din tayo ng konti nating komentaryo. Mag-additional lang tayo doon sa mga sinabi dito ni Yusek Claire Castro mga kababayan. Okay, so tara, let's go. Ko nga muna, baka makalimutan ko lang, former Mayor Mon Ilagan pala, ay na-appoint dyan sa PCO, At ang sabi nung iba, akala nung iba, papalitan ka ni Mon Ilagan. Hindi naman totoo, iba-iba, ano bang trabaho ni Mon Ilagan dyan sa PCO? Opo, sa ano po siya? More on the Maro po. Siya ang in charge ng Maro. Pre-operations ba yun? Opo, sa operations po. Okay. So, hindi totoo na papalitan ang Attorney Claire Castro? Hindi naman po. Hindi naman. Kasi marami daw makakamiss sa'yo pag pinalitan ka, si Claire. Oo nga. Ganun ba? Oo. Salamat. Oo, maraming makakamiss dito kay Yusek Claire. Honestly, no? Kasi, hindi, bukod doon sa nakakatuwa yung kanyang mga komento, mga kababayan. Talagang parang nakahanap sila ng katapat dito sa katauhan ni Yusek Claire Castro eh. Talagang palaban to no? Si Attorney Claire Castro, mga kababayan. No, tsaka napakagaling niya. No, kasi lahat ng bibitawan niya, may mga resibo lagi siya. Di ba? So wala talagang kawala tong mga DDS na to eh. O, tuloy natin. Ay, shoutouts kay Yusek Claire Castro Sana mapansin. O, tuloy natin. Hindi yan ang dahilan kaya kami natawag. Dahil Akala ko yun lang tatanungin eh. Sabi ni Titus eh. nag-press con kasi si Vice President Sara, kahapon. Ang sabi niya, ito na, ididirect ko na nga, baka ma-misquote ko pa siya pag ni-rephrase ko eh. Sabi niya yung destabilization, nanggagaling lang naman yan sa administrasyon eh. Wala namang destabilization na nangyayari. Kasi nai-insecure sila at natatakot sila kasi lumalakas ang boses ng tao. Ano po reaction niyo? Okay, so tapusin muna natin yung reaction ni Yusek Claire dito Tapos dagdagan natin mga kababayan. Okay, so tara. Parang hindi naman kapani-paniwala yung sinabi ng Vice Presidente. Dahil nung nagsalita siya minsan sa Netherlands, kung di tayo nagkakamali, siya mismo nagsabi na lahat tayo, according to her, lahat naman tayo gusto natin maalis at mapalayas ang BBM pa, sabi niya. Lahat naman tayo nagnanais na mapaalis sa pwesto si BBM. Dahil hindi niya tinutupad yung tuloy na pagtatrabaho katulad ng ginawa ng kanyang ama. Okay, so dun sa sinasabi niyang ayon nga daw po kay VP Sara, lahat daw, no, tayo gusto mapaalis ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sino kaya yung lahat na yun? Lahat sila siguro ng mga DDS. No, pero hindi lahat, mga babayan ng buong bansa na bumoto sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Lahat siguro ng mga uto-utong DDS. Diba? Lahat siguro ng mga uto-uto na naniniwala pa sa kanila, mga babayan.
Pero sabihin natin lahat tayo naniniwala, no? Gustong pababain ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang malabo ata yun. Makikita nyo yan doon sa mga rally nila eh. Mga babayan, no? Nagtawag sila ng rally. Ilang beses na yung tinawag nilang rally, mga babayan. Gusto pa nga nilang agawin yung rally nung ano eh. Yung September eh, di ba? Gusto pa nilang agawin yun. Gusto pa nilang ipangalandakan na DDS rally yun. Eh, hindi sila umubra dahil mismong yung mga nandun, no, eh, ang tawag natin doon, itinakwil sila, itinaboy. No, yung mga DDS. No, paano nila sasabihin lahat tayo? Gusto nga mapatalsik. No, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang malabo ata yun. So, paano masasabi na hindi siya parte ng papapaali sa Pangulo sa pwesto? Matagal niya na ito sinasabi kahit sa pag nasa ibang bansa siya eh. Lagi naman paninira yung kanyang ginagawa sa Pangulo. Tama. Kung gusto niya talagang tumulong sa gobyerno, wag na siya manira ng pamahalaan. Wag niya sirain ng Pangulo. Tama. So, doon pala makikita natin kung anong motibo niya. So, ano sabi niya? Insecure? Saan daw insecure? Sabi niya kasi, actually sinagot mo na yung pangalawang tanong ko, yun ang susunod na tanong, yung tungkol sa resignation eh. Yung distab mo na. Ang point niya is, wala namang distab. Ang nanggagaling yan sa administrasyon kasi nai-insecure sila at natatakot kasi lumalakas yung boses ng tao. Okay, so isa pa to mga babayan, yung distab na sinasabi nila. Diba? So, tignan natin ano explanation dito ni Yussi Claire. Katulad niyan, unang-una, parang nadinig ko yan at napanood ko yan, kasi sinabi niya na lumalakas daw ang boses ng tao, pero ang CBCP ayaw nga ni stop elections, ayaw ng kudita. Nanawagan sila, ang CBCP ayaw. Tapos, nadinig din natin at nakita natin sa balita, maski na yung Makaybayan Block, ayaw nila. Ayaw nila nang mapaalis ang Pangulo sa pwesto. So, they are not calling for resignation. So, sino lang ba may gusto ng resignation, BBM resignation? Di ba? Ang mga maisug. Oh, 'di ba? Sila lang. So, di ba party si Vice Presidente na maisug. So, parang sila lang naman yata nagsasalitaan ng BBM resign. Yaman nila na sinagot mo na yan, yung direct quote naman dyan, never ask him to resign. Yung pa isa mga babayan eh, yung tungkol doon sa usapin na distab, 'di ba? Sino ba mga nagpapakalat, no? Ng mga destabilization na yan? Sino nagpapakalat, mga babayan, na merong mga general, no? Na gusto nang bumaligtad sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo yung mga babayan, yung mga ganyang style nila, no? Na itong mga DDS na to, mindsetting yan. No? Kahit walang sumusuporta doon sa kanilang sinasabi, palalabasin nilang meron. No? Palalabasin nilang merong sumusuporta doon sa usapin na distab na yan. Mga babayan, para ano? Para malito yung taong bayan. Di ba? Para maniwala yung taong bayan. Baka sakali maloko nila, mabola nila. Baka sakali may maniwala ng mga active generals ngayon. No? Baka sakaling magulo nila yung isipan ng mga active generals ngayon. Alam niyo yung usapin na yan, mga kababayan, sila lang nagpapakalat niyan. No? Maniwala kayo sa mga yan. Alam natin, magaling silang gumawa ng mga fake news. Diba? Magaling silang magpakalat ng mga fake news. No? So, what more, yung lokohin nila, yung mga general sa kasundaluhan, general sa kapulisan, diba? Sa Armed Forces of the Philippines. No? Manong sabihin nila na, meron kami mga nakausap na sumusuporta na, no, para pabagsakin yung gobyerno natin. Ang tanong, sino yung mga yon? Kahit hindi nila masabi. Diba? Kasi ang katotohanan nun, wala talaga. Diba? Mindsetting lang. No? Kinukondisyon lang, mind conditioning lang, mga kababayan, yung kanilang ginagawa. Para pag may naniwala sa kanila, sabi sa inyo, meron eh. Diba? Pero ang totoo nun, wala talaga. Kasi ultimo AFP, PNP, ayaw nila eh. Diba? Ayaw nilang pabagsakin yung ating Pangulo o pababain ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sila lang naman yung maingay sa ganyan, yung mga DDS lang naman. Diba? Ngayon, binabaliktad nila. No, ang sinasabi nila, no, ayon nga dito kay VP Sara, no,
Gobyerno lang daw, administrasyon lang ang nagpapalabas nun. Sa kanila mismo nanggagaling yung kwento. Sa DDS mismo nanggagaling. No? Yung mga kwento na yan, sila mismo naglalabas niyan. Si Barsaga, di ba nagpo-post yan? Si Kiko Barsaga. No, na may mga AFP daw na gusto nang bumaligtad. Paano ngayon sasabihin ni BP Sara, no, na sa administrasyon ng galing yan? Contradictory doon sa kanilang mga sinasabi, mga babayan. Sila mismo, no, nagkokontrahan ng kanilang mga ginagawa at sinasabi. That is a pointless call. He will not resign. Did you see the father? How long did that presidency last? That was 20 years. Look at the DNA. He doesn't want to leave the position. Okay, sino ba? Ano ba ang DNA ni Vice Presidente? Sino ba yung nagnanais na makuha ang posisyon sa Pangulo ngayon? Tama. Sino ba yung gustong ma-retain ang kanilang power? Hindi ba? At sabi nga natin, ang problema kasi dito, puro salita, puro bintang. Pag walang ebidensya, di ba walang kwenta? So unang-una, hindi ang Pangulo, hindi Pangulong Marcos Jr. ang nagnais na makakuha at nagnanais mang agaw ng pwesto. Sino ba? Pero doon sa issue ng distab, Yusek, kung kayo mag-assess sa Malacanang, meron bang tangka to distab talaga? Mukhang hindi kakayanin Dahil nagsalita naman si General Bronner na merong kumakausap talaga sa kanila. Ex-generals pa yata. Diba? Para mga retired. Diba? Officials na masasabi natin siguro na talaga maka-Duterte. Dahil, ano bang nais nila, di ba? Kapag kasi natanggal sa pwesto ang Pangulo, sino ba ang papalit? So, may mga ganong ingay, pero maliit. Ang sabi nga ni Secretary Gibo, certain groups lang, so maliit. So, hindi naman dapat na ikaw worry, pero syempre, dapat bantayan pa rin pag may mga itong klase, hindi pwede pabayaan. Ibig sabihin, Yusek, may gumagapang. May mga attempts. So, kahit hindi kahit hindi magtagumpay, kahit gaano kaliit, merong mga gumagapang at may nagtatangka na manggulo at magkaroon ng destabilisasyon laban sa administrasyon. Even before naman, madidilig mo naman Pag sinabi mo kasi BBM resign, party yan ang destabilization. May pagtatangka talaga, may nagbabalak. Talaga gusto nila patanggalin ang Pangulo sa pwesto. So ano pa ba yun? Huwag na tayo maganda dito. Huwag na tayo magmalinis-malinis dito. Talagang may binabalak, di ba? May motibo talaga, mga babayan. May plano, no, na makabalik sila sa pwesto at sila ay makaupo. Yun talaga yung plano. Diba? Kaya nga kinakausap sila Take note, mga ex-general. Yung sabi dito ni Yusek Claire. No, ang kumakausap daw kila General Browner. No, so ibig sabihin, ang plano nila, patalsikin yung Pangulong Bongbong Marcos. Yun nga exactly. Tama yung sabi dito ni Yusek Claire. Sino ba yung papalit sa kanila? Sino yung papalit kay Pangulong Bongbong Marcos? Diba? So pagka nakaupo, itong si BP Sara, may utang na loob siya doon sa mga general na yon. Kailangan niyang bayaran yon. Diba? O ano yung kapalit nun? Imposibleng wala. Meron yan. At ang sa pantahan ninyo, hindi pa pwedeng maghugas kamay ang Vice Presidente. Kasi parang ngayon, ang sinasabi niya, hindi, kayo, gawa-gawa nyo lang yan yung distab. Sus, kalokohang gawa-gawa. Sa kanila nang gagaling. Diba? Sa kanila nang gagaling at ex-general nga yung may sabi. No? Na yun sinasabi, yung gumagapang sa kanila. Diba? Wala yan, wala naman talagang destabilization. Siguro dapat pakinggan niya lahat yung mga sinasabi na maisog. Unang-una nung nagsalita ang dating Pangulong Duterte, January 2024. Unang-unang maisog. Ano ba sinisigaw dun? Di ba naghahanap na sila ng mga tulong mula sa militar? So doon pa lang kahit sabihin mo na hindi diretsuhang ibagsak ang gobyerno. Di mo naman kailangan madinig yung word na ibagsak ang gobyerno Doon pa lang sa sinasabi na PBBM resign. Alam mo na kung saan ang gusto nila Alam mo naman kung anong balak nila. So hindi pwedeng magmalinis dito. Hindi naman literal na kailangan sabihin mo ibagsak para ang pakay mo ay matukoy na talagang paalisin o pabagsakin. In so many words, pwede mo gawin yun.
Yes, sinabi na niya nga mismo sa The Netherlands, nagsasalita siya sa mga tao. Hindi lang yun basta-basta parang mini-mini press con. Nagsasalita siya sa stage na ginawa nila. Sinabi niya, lahat tayo gusto rin natin dito mapalayas ang si PBBM. Diba? Alam ko sinabi niya BBM eh. Si BBM sa pwesto. So, ano ba Lahat yun? daw no? Ang dami niya na sinabi, lahat na lang na po tayo ibang bansa, paninira sa Pangulo. Ano pa yun? Oh. Di ba? Unti-unti niya sinisiraan ng gobyerno, unti-unti niya sinisiraan ng Pangulo para yung mga tao magalit sa Pangulo. So what's that? Ma'am, so may 4 minutes pa ako na iwan yung second po. Piyet ako. Kontento ba ang presidente sa usad ng investigasyon ng katiwalian sa mga flood control projects? O kagaya din siya ng mga ordinaryong mamaya na parang ang bagal, ang tagal. Wala pa rin masyadong konkreto resulta. Parang bumagal ng konti ang usad, Yusek. Kasi hindi kailangan tumadaliin. Unang-una, alam na natin ang ICI, nag-recommend na ng filing, nagbigay na ng report sa Ombudsman regarding sa mga nasa kasasangkutan di umano ni Congressman Zaldico. Nandun na yung aksyon. O, nandun na yung pag-freeze ng mga assets. Baka nakakalimutan po nila yon. Dahil ang gusto nila makakita agad ng mga tao sa kulungan. Hindi po kasi ganun agad-agad yon. Kahit nga sabi nga natin, kahit ang ordinaryong case, preliminary investigation pa lang, hindi mo agad makikita sa kulungan yan. Kasi, kinakailangan ng hearing, kinakailangan ng due process. Huwag natin masyado madaliin ito na to the point na pagka nandyan na sinampa sa korte, biglang doon pa lang, dismiss na kasi mate-technical. So dapat maintindihan ng tao, tayo mismo taga-media, tayo na yung mismo mag-explain sa kanya, sa mga tao, na proseso ang ginagawa dito. Kasi ang Pangulo naniniwala po sa due process. Pati ang ICI, tandaan po natin, sino ba ang chairman dyan? Dati pong Justice, dati pong Supreme Court Justice. So, lahat po sila naniniwala sa due process. Pati nga po yung tagapagsalita dyan, lawyer din po. So, kailangan po ng proseso. Hindi po pwedeng basta-basta magpapakulong tayo. Yung pala, walang dahilan para magpakulong. O di, laya rin po yun after kapag walang basihan. O siya, mag-ahay lang si Bigor niya sa iyo, Yusek. Hello, Alright, so mga babayan, no? Ano masasabi po ninyo dyan? No? I-comment sa ibaba nyo mga opinion na ating pag-usapan, alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Abangan nyo po no, yung mga video uploads natin. I-click nyo lang po yung notification bell para ma-update kayo pag may mga latest video uploads tayo. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang yung Kuya Mobs, it's sa Mobs TV. Peace. I'm out.